Hahanguin po natin ang pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 5, mga talatang 38 hanggang 42. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ni naman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Huwag ninyong labanan ang masamang tao. Bakit kaya ito yung mga katagang binibitawan ng ating Panginoon sa kanyang mga tagasunod? Na huwag labanan ang masamang tao. Hindi ba meron tayong kasabihan sa ating bansang Pilipinas na ipaglaban natin ang ating karapatan? Kapag may katwiran, ipaglaban natin. Pero iba nga sa kingdom of God, sa kaharian ng Diyos, kaiba kasi sa lungat sa panuntunan at prinsipyo ng ating mundong ginagalawan. Huwag ninyong labanan ang masamang tao. Lex talionis o batas ng paghihiganti. Ang sinaunang pamamaraan ng hustisya. Nabasa naman natin, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kung ano ang kinuha, yun din ang kabayaran. Kung ano ang inutang, yun din ang kabayaran. Di ba? Lumang tipan . Kung ano ang krimeng nagawa, yun din ang kaparusahan. Mata sa mata at ngipin sa ngipin. Makikita ito sa kauna-unahang sistema ng batas, ang Code of Hammurabi. Nakaukit sa isang bloke ng bato noong 20 BC sa Babylonia. Hindi ko pa ito nakita, nabasa ko lang ngayon. Ayan. So ito yung batas nung mga kapanahunan sa lumang tipan, no? Maraming kaharian at bansa noong una ang may ganitong pananaw at patakaran. Totoo at hanggang ngayon umiiral po ito. Sa kabila ng malawakang pagtanggap, sinalungat ito ni Jesucristo sa pagtataguyod niya ng kaharian ng langit. So, yung sistema ng mundo, sinalungat at kinontra sapagkat hindi ito yung sistema na itatatag ng ating Panginoon sa kaharian ng langit. Hindi mapupuksa ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng masama. Kaya nga pala sinasabi ng Panginoon, daigin ng kabutihan ang kasamaan. Pagpanig lang sa masama ang gawaing ito at mawawaglit natin ang paninindigang nabibilang tayo kay Kristo. Walang katapusang paghihiganti ang maaaring mangyari. Dito nga din sa ating bansa, di ba, may mga panahon na napapanood tayo at sa totoong buhay na isa sa pelikula, yung bendeta, di ba, ubusan ng lahi, walang kapatawaran sa isa't isa, walang pagpapatawad, walang demandahan, walang kasunduan, ubusan ng lahi, di ba? Ang pwersa ng kadiliman ang nagbibigay o ang nabibigyang puwang na ikapapahamak ng lahat. Kay Kristo, mahalagang mahinto ang daluyong ng kasamaan. Hahayaang umimpis at mawalang parang bula ang lakas nito sa paanan ng pag-ibig. Ang pagtanggap, ang pag-unawa, pagtitiis at pagtitimpi bilang tugon na punong-puno ng pagpapahalaga sa kapwa. Kaya nga kung mapapansin natin, iba ang pamamaraan ng ating Panginoon. Ibigin mo ang iyong kaaway at ipanalangin pa ang mga umuusig sa iyo. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon, ang akin lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.